masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatuto kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPA TV, YouTube at Facebook. Sir Erico, kumusta ka? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Good morning, sir. Ako po ngayon ay nagtatrabaho bilang isang engineer Yes. sa La Union. At the same time, ako po ay ngayon ay nag-hydroponic garden. Yes. Yes po. Yun po. Kailan po kayo nagsimula nito? Nagsimula po ako nito, sir. Bali, nagsimula po ako dahil inintroduce po sa akin to ng kasamaan kong isang engineer. Tinuruan po niya akong mag-hydroponics. Yes. Yes po. Tapos, dumating po yung time na kailangan ko pong mag-leave dahil manganganak yung asawa ko. Yes. Ngayon po, yun po yung time na nagsimula po ako mag-hydroponics. Ngayon po, nagsimula lang po ako, sir, sa pet bottle. Mga bote. Yes po. Patapon na bagay yan. Yes po. Bali yung mga ginamit lang po namin yung bote po ng Coke, yung 1.5 po. Yes. Yun po, doon lang po kami nagsimula. Tapos, bumili lang po ako ng 2 box ng tuna box. Tuna box, yes. Yes po. Tapos po, yun po, nagsimula lang po sa, sa family consumption lang po. Kasi hindi ko naman po siya inisip na negosyo nung una. Yes. Yun po. Tapos, nakita po ng mga kaibigan, friends of friends, Yes. family po. Nakita po nila na may naipoproduce kaming magandang crops na So gusto nilang matikman din. Yes po. Yeah. Tapos yun po, nag-ano na po sila na bumili sa amin. Yes. Tapos yun po, nakita po namin na may potential po pala ang pagleletus. Yes. Yes po, kasi di ba po, nandito tayo sa lowland. Kaya nagtataka sila bakit nabubuhay yung lettuce sa lowland. Kasi po, di ba, sa highland lang talaga po nakikita madalas yung lettuce. Tama. Yes po. Yun po, nakita po namin yung potential dahil po may mga umu-order na, kinakapos na po kami. Kasi nag-start lang po ako sa almost nasa 100 heads. Heads ng lettuce. Yes po. Magkano pong puhunan ng nilabas po ninyo? Naka-ano lang din po ako sa 2,000 kasi kay 2,000? Yes po. Aba! Kasi po, yung mga ginamit ko, nagtayo po ako ng isang greenhouse na maliit lang, sir. Bali yung mga ginamit po namin doon, mga ano lang po, mga scrap lang po. Alright. Yes po, ang binili ko lang po doon, yung UV plastic lang po. Tapos, kaya po ako nakagastos ng 2,000. Yung solution po na kailangan Liquid gamitin. solution. Yes po. Opo. Tapos yun po, dumating yung time na kahit pa paano, nakaipon-ipon na rin naman po. Konting dagdag na lang. Yes. Yes po. Napag-konsunduan po namin nung misis ko, tapos at the same time nung mother ko po na magpagawa na po kami ng isang greenhouse. So ito nga po yun, yung kung nasan nandun tayo, itong isang part. Yes. Yes po. Bali, March po 2024, nasimulan po itong isang greenhouse namin. Tapos, yun po, nakapag-produce na po tayo ng nasa 300 heads of crops. Ngayon po, Ang bilis ng development, Yes, Erica. tapos, yun po, yung 300 plus heads po na yun, kinakapos pa rin po tayo. Kinakapos pa rin. Yes po, So sir. kailangan pa rin magdagdag. Kailangan pa rin po Yes. magdagdag. Ngayon po, may bakasyon po tayo ng December, yung Christmas vacation, Oo. 2024 po. Napagkasunduan po uli namin ng misis ko na magdagdag po uli ng panibagong greenhouse po. Aba, Yes po. talaga naman. Kumikitang kabuhayan ito. Opo, kumikitang kabuhayan na po. Kagandahan po ng paglilitos ko kahit po nagtatrabaho ko bilang isang engineer nga po sa malayo every 2 weeks. Oo. So hindi siya kailangan i-supervise araw-araw. Yes po. Pagbalik mo, buhay pa rin yung halaman mo. Yes po, buhay na buhay pa rin po siya. Kasi po yun nga po, nabubuhay lang po siya tubig, hindi kagaya po nung traditional way natin. Kapag nasa lupa, Opo. lalo na ngayon, mainit ang panahon Yes pag hindi po. mo nadiligan yan. Opo, yun po. Kaya kagandahan po ng pagleletos ng hydroponic system, talagang lang po, proper na tingin-tingin lang, hindi kagaya ng Oo. Kasi katuwang ko po kasi dito din yung mga uncle ko, pinsan ko. Kasi po, yun nga po, nasabi ko na every 2 weeks o yung uwi ko. May kita.
Yes po. Pwedeng profitable siya. Yes po. Okay. Paano ka naman natuto nito? Hydroponics kasi sa tubig eh. Nag-research ka ba dyan o umating ka ba ng seminar? Sino bang nag-encourage sa'yo? Bali, ang nag-encourage po sa akin mag-hydroponics, yun nga po, is yung kasamaan kong engineer. Yes, oo. Bali, binigyan niya po ako ng link ng papanoorin ko na parang seminar. Oo. Which is si Sir Lars Pacheco po. Oo. Sa Lettuce in a Cup. Mm-mm. Tapos yun po, hanggang sa na mag-aral pa. Mm. So, research Na po ako. naliksik ka pa, no? Yes po, nag-research pa po ako, nag-research. Sumali po ako sa mga group? Sa Facebook Alright. po. Oo. Yes po. Bali, yun po. May mga nakilala po ako na mga kaibigan nating mga farmer din na nag-hydroponics. Yun po. Minsan pumupunta po ako sa kanila sa San Miguel, Bulacan po. Mabanggit ko na lang din po si Sir Bok Bagwisa po. Siya po yung talagang nag-ano sa akin. Tinutukan ka niya? Ano sa niya? Lagi ko po siyang tinachat na kasi po sa pagletos kasi syempre po dadaan po tayo sa trial and error. Tama. Yes po. Doon tayo natututo eh. Yes po. Diba? Doon po sa pag-germinate ako medyo nahirapan po talaga. Kasi yun po, sa pagpupunla, kasi umpisa pa lang po, pupunla ako. Doon sa greenhouse po kasi sa front yard na ginawa kong greenhouse namin, hindi po enough yung sunlight. So nasa 4 hours lang po siguro yung sunlight. So, dapat kasi within 6 to 8 hours yes po. a day. Yes po, sir. Maximum, alright? Yun po, nagtanong sa kanya ano po ang magandang gawin. Kasi po, yung unang trial ko po talaga, nagtataasan yung mga tanim ko po. Legi po. Kulang sa araw yan. Yes po. Anong ginawa po ninyo? Ngayon po, nagtanong doon sa kay Sir Bagwisa, sa ibang mga ano po. Tinuruan po nila kung paano yung proper ng pagpupunla. So, tinuro po sa akin kung anong oras magandang magpunla. Yes. Tapos, yung dapat na ilabas mo yung punla mo sa sikat ng araw. Yun po. Tapos kasi, yung paglalagay ng nutrients sa punla, yung tinuro po sa akin hanggang sa na-execute ko na po. Na-perfect mo na. Naayos ko na po yung pagpupunla. Talaga naman. Yes, ngayon po, abang nag-uusap tayo from 2000, halos may isang taong ka pa lang magsimula sa paglilitus. Yes, magkano na pong halaga ngayon itong ating greenhouse? More or less, Sir Jericho. Ito pong greenhouse na isa po na to, pumatak po siya ng puhunan po namin is 30,000. 30? Yes Aba, from 2,000 to 30. Parang unti-unti nahihip mo. Opo. Okay? Yes, sir. Tapos yun nga po, yung kinikita na po nung greenhouse na to, yun na rin po yung pinampagawa natin ng another greenhouse po. Aba! Soon po sana magkaroon pa po tayo ng extension na greenhouse. Yun na po. Kasi, yun po, maganda na rin po kasi yung market natin, sir. Ngayon po kasi nagdadala na rin po ako ng crop sa La Union. Aba! Inintroduce ko po kasi po yung pinagtatrabahuan ko po is hospital. Yes. Bali may project po yung company namin na hospital. So syempre po yung mga in-introduce mo na ron? In-introduce ko na po doon. Every Monday po nagdadala ako ng lettuce doon. Kasi po tinatimingan ko po yung flag ceremony ng mga doktor, mga nurse. Pinakita ko po sa kanila. Maraming nagkaroon ng interes. Yes po, kasi po, di ba, nasa hospital sila, yung iba, health conscious. Tama. Yes po. Tama. Kaya gandang-ganda po sila dun sa crops na dala ko. Okay. Gusto nilang magpaturo ngayon sa'yo. Yes po. Tinatanong po nila kung paano ko na pagsasabay yung pagiging engineer mo, trabaho mo. Kasi po, yung director po dun, siya po yung nagtanong sa akin, kanino ang to? Sabi niya. Kanino produce ito? Yes po, sabi ko, Dok, sa akin po yan. Paano mo na pagsasabay yung pagtatanim mo, tapos pagtatrabaho mo bilang engineer? Ito naman po kasi akong hydroponics. Hindi sa kailangan bantayan. Hindi mo araw-araw. Kailangan bantayan na araw-araw So kahit po 1 week, 2 weeks mo siyang hindi makita, okay lang. Kasi po, lalo po yung kratky, napakadaling pamamaraan. Kasi ito po yung tinatawag na set and forget Yeah. Yes po. Kung merong plot and forget, merong set and forget. Opo. Alright. Itanim nyo lang po siya dyan sa tapos after 1 week, balikan nyo. Buhay pa rin po siya. Buhay pa rin alaman. Opo, kasi po, yun nga po, may tubig po siya na Basta po, hindi lang siya matuyuan. So, in span ng 1 week to 2 weeks, hindi po siya matutuyuan. Okay. Ngayon, Erico, no? Marunong ka na perfect mo na, no? Yung bang knowledge na yan, ipinahiram sa'yo ng Panginoon
Yes. Sineshare mo na rin ba yan sa iba? Opo, Aba. may mga tinuturuan na rin naman po tayo na may mga pumupunta din po dito na Dito mismo may estudyante. bisita, estudyante. Opo. Alright. Bali pumupunta po sila dito, nagtatanong sila. Minsan pagka po hindi nila maano yung pag-germinate, tinuturuan po natin sila, binibigyan pa nga po natin sila ng Mga seedlings. mga seedlings Okay. tapos ng nut soil na pwede nilang gamitin. Yes sir. Ano bang benepisyo ang nakukuha mo sa pagtatanim, sir, na ginagawa po ninyo? Ito po, ang stress relieving na rin po ng Yes! Yes po, kasi sa trabaho po ng na bilang isang engineer o construction worker na. Kasi yung stress po sa trabaho yung Oo. yung utak po talaga natin yung ginagamit. Pagdating mo dito, relax ka na. Opo, pagdating po dito, tulad po sa sa paggaling ko ng dito po ako dumidiretso sa greenhouse. Opo, kasi po inaano ko po yung oras ko sa trabaho pagpunta po dito. Nagtatanim na po ako agad para Yes. sa kinabukasan po transfer na lang para may oras pa rin po ako dun sa mag-ina ko. Talaga Opo. naman. Si Mrs. po, kumusta? Ano pong nakakatulong nyo rin po rito? Tsaka yung baby ninyo, I understand, Opo. nasa 2 years. Ilang taon na po itong si baby? May isang taon at kalahati na po. Bas, palagay ko, ito na yung bonding na rin ninyo yung sa pagtatanim. Yes po sir, bali Aba. sa umaga po, tulad po ngayon, pumupunta po kami dito, nagta-transplant kami. Oo. Yun po yung nagiging bonding na rin namin ng asawa at anak ko. Tapos at the same time po, after namin magtanim, so kung may oras pa kami, lumalabas naman po kami. Yes. Yes po. Naku, nakakatuwa yan. Very inspiring ang istorya ng buhay mo sa pag-garden, sir, ano? Ano bang pwede mong ibigay na tips sa ating mga kababayan, lalo ng mga beginners na gustong pumasok into hydroponics method of farming? Yun po, wag po tayong mahiyang magtanong sa mga kasama nating farmer. Pwede naman po tayo magsimula lang sa, yun nga po, kagaya ko, simula lang ako sa pet battle na way ng pagtatanim po, which is scratching nga din naman po yun. Oo. So, lang po, yun lang, mangarap lang din po tayo na kung hindi man daog dito, maging negosyo, at least meron po tayong consumption, daily consumption, ganyan po. Pero kung makita po natin na maganda rin naman yung potential, Yes. so baka po yan na po yung maging daan para sa pangarap natin. Sabi ko nga po, wag nating hayaang maging pangarap lang yung pangarap natin. Yes, dapat simulan na. Opo. Now na. Opo, kung Okay. kailangan pong as soon as possible, simulan na po natin agad. Yes. Paano naman po yung mga gustong makatikim ng ating produkto, makapunta rito, makakuha ng knowledge sa'yo, paano po makokontak ang sir po tulad po ninyo? Yun po, makontak nyo na naman po kami sa Facebook, may FB page po ako na Makela Alkeris Hydroponic Garden po. Yes po. Tapos yung pwede naman din po nilang kontakin yung asawa ko, si Maricar Laksaman, at the same time yung mother ko po. Bali, yung mother ko din po kasi yung isang katuwang ko po sa pagmamarket dito. Yes. Tapos yung asawa ko na rin po. Pero yung pangunahin po talaga yung mother ko. Kasi po, teacher po yung mother ko. Wow. Marami po siyang mga friends. Ano bang plano mo sa mga hinaharap? Bukod sa nakaputap natin ngayon, plano bang mag-expand pa? Or ano bang binabala ko pa? Yes po, sir. Plano ko pa rin pong mag-expand. Yun nga po, nag-iipon lang din po ako galing sa trabaho ko. Yes. Tapos pagka po okay na yung nakaipon, ipuput up ko po sa hydroponics na negosyo pa rin. Yes. Para yun nga po, gusto ko na lang maging hobby na lang yung propension ko. Yes. Tapos gusto ko mag-focus po kasi ito po yung nakikitaan ko talaga ng magandang potential. Yes. Nung nagsisimula ka nito, namatayan ka na rin ng halaman, di ba? Yes po, sir. Pero anong ginawa mo? Hindi po ako tumigil. Hindi ka sumuko. Yes, sir. Yes, sir. Ganyan ang pagtatanim, ganyan ang bahagi ng buhay, no? Yes, sir. Doon sa ating pagkakamali, doon tayo natututo. Tama Yes po ba? po, sir. Yes. Dumating po yung mga time talagang nakakapanlumo yung tanim natin, sir. Lalo nung umpisa ko na talagang parang ampalaya na po yung tanim ko dahil dahil leggy na po eh. Ang haba na po, pero yun po, hindi po ako sumuko. Nag-research pa rin ako. Yes. Saliksik talaga po ako ng mga kaalaman. So yun po, hanggang sa napaganda ko na po yung tanim ko. Hanggang na perfect na. Kitang-kita na perfect mo na eh. Yes, sir. Okay, ganyan ang buhay, di ba? Marami tayong